Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat ng marami sa ating Amang Diyos sapagkat nandito na rin tayo sa loob ng bahay dalanginan upang makapagsamba sa ating Amang Diyos. Ang paksa ngayon ng ating pag-aaralan tungkol itong si Maria. Ang sabi ng mga relihiyon, lalo na yung Katoliko, yung Pilipinista, na may ina daw ang ating Amang Diyos. At yung mga iba pang mga relihiyon, ang tawag nila sa ating Amang Diyos, Panginoon daw. Huwag ninyong tawagin na Panginoon ang ating Amang Diyos, sapagkat siya ay hindi tao. Itong mga relihiyon na nagsasabi na si Birhen Maria ay ina ng Diyos. Kaibigan, kapatid, itong si Maria ay tao. Bakit ninyong tawagin na ina ng Diyos si Maria? Si Maria ay ginawang instrumento sa ating Amang Diyos para sa kanyang balak o plano ng ating Amang Diyos na ang tao na ibibigay niya, gawin niyang tagapamagitan mula sa tao at sa kanya ay matupad sa kay Maria. Kaibigan, kapatid, tandaan mo, noong mga asawa na sana, itong, sino yung, di ba si Jose? Oh. Noong mga asawa na sana si Jose kay Maria, hindi sana siya magpatuloy sa pagpangasawa. Bakit po? Sapagkat nakita niya na si Maria ay nagdadalang tao, buntis. Aatras na sana si Jose. Hindi sana siya magpakasal kay, mangasawa kay Maria. Parang na-discourage. Ngayon, sino ang unang propeta na nakakita na sa kanang bahagi may isang upuan na nakaupo ang anak ng tao? Tandaan ninyo, sino ang unang propetang nakakita na sa kanang bahagi may isang upuan na nakaupo ang anak ng tao? Ay si propetang si Enoch. May nakaupo na isang anak ng tao. Sino po ba itong nakaupo sa kanang bahagi ng ating Amang Diyos? Sino yun? Yun po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya dapat tawaging Panginoon sapagkat siya ay tao. Yung Panginoon, tao. Katulad ng Ginang, Ginoo, Panginoon,
huwag mong tawagin na Panginoon ang ating Amang Diyos. Ngayon, di ba na-discourage? Sino ang na-discourage sa pagpangasawa kay Birhen Maria? Si Jose. Noong napakinggan niya ang isang tinig mula sa langit, ano ang sabi? Jose, Jose. Yung dinadala ni Maria ay lalang ng Espiritu Santo. Huwag kang mabahala sapagkat yung dinadala ni Maria ay lalang ng Espiritu Santo. Ngayon, ano ang ginawa ni Jose? Nawala ang kaniyang pagduda. Nawala ang kaniyang, siyempre, sa una kasing panahon, kaibigan, kapatid, kapag malapit ka sa ating Amang Diyos, marinig mo ang mga tinig. Tinig sa ating Amang Diyos, tinig ng mga anghel, tinig ng mga propeta. Mula noong nagkakasala sa sobrang kasalanan ng tao, ay hindi ka na makaririnig. Hindi tulad nung una. Hindi mo na mapakinggan ang mga isasabi sa ating Amang Diyos. Patuloy tayo, kaibigan, kapatid. Tandaan mo, yung mga panalangin ninyo, maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, mapalad ikaw sa mga babae, sa lahat ng mga babae, at bulahan din, mapalad din ang bunga sa tiyan na mao si Jesus. Ngayon, Ginoo, ano? Ginoong Diyos anaa kanimo. Ang Panginoon daw nga Diyos, Ginoong Diyos, nandyan daw kay Maria. Bulahan daw, mapagpala daw si Maria sapagkat ang naa kanya, nandyan sa kanya, ang bunga sa tiyan na mao si Jesus. Mali. Mali yung mga paniniwala na yan. Kaibigan, kapatid, matagal na po akong nagsasabi, huwag ninyong tawagin na Diyos si Jesucristo. Papayag kaya ang ating Panginoong Jesucristo na tawagin ninyong Diyos? Siya mismo, si Jesucristo, ay nagsasabi. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Gusto ninyo akong patayin na isang tao na nagsasabi ng katotohanan na aking narinig mula sa Diyos. Di ba malinaw? Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Gusto niyo akong patayin na isang tao na nagsasabi sa inyo sa katotohanan na aking narinig mula sa Diyos. Kung Diyos pa yun siya. Sana, ang sabi niya, tawagin niyo akong Diyos. Mali na mga paniniwala. Pati si Maria, sinasamba ninyo. May ano pa yung tinatawag na,
yung magbahay-bahay sila, Magnobina? Magnobina daw sa mahal na birhen na si Maria. House to house nila yan, tapos iwanan nila doon, ibili nila doon yung rebulto ni Maria, tapos mga sila, manalangin sila, tapos ilang araw ba yun, ilang gabi, diyan lang daw ipakatulog yung rebulto ni Maria. Pagkabukas ng gabi, iba na namang bahay. Mali ng mga gawain iyan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi iyan tama. Yung nga nandito ako para maitama natin, ituwid natin ang mga maling pag-aaral, ang mga maling paniniwala. Ano po ba talaga itong si Jesucristo? Siya po ay isang tagapamagitan. Ano ang ibig sabihin ng tagapamagitan? Kasi po, ang tao sa sobra niyang ginawang kasalanan, mga kasamaan, tinalikuran ng amang Diyos ang tao. Samantala, mahal na mahal na mahal ng Diyos ang tao. Mayroon pa rin siyang nararamdaman bilang siya ay isang ama. Yun nga, pinadala niya ang Panginoong Hesukristo. Ginawang instrumento si Maria para mapanganak, maging tao ang Panginoong Hesukristo. Yun ang totoo. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi basta-basta na pagkatao. Siya po ay hari ng mga hari, King of the King, ang Panginoong Hesukristo. Yung mga kapangyarihan na nasa Kanya, ngayon, yun ang kapangyarihan na ibinigay ng ating Amang Diyos para makagawa ang Panginoong Hesukristo ng mga kababalaghan. Makagawa tulad ng sa mga panggagamot. May isang tao na bulag mula nung siya isinilang mula pa sa kanyang pagkabata. Kumuha ang Panginoong Hesukristo, kumuha ng putik at inilagay sa kanyang mga mata. At nakakita ang tao na bulag mula nung siya'y pagkabata pa. Mula nung siya'y pagpanganak ba, bulag na siya. Noong nakita na yung tao, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, nakakita ka dahil sa inyong paniniwala. Aba, ang tao kapag maniwala ka na ikaw ay mawala yung mga karamdaman mo sa pamamagitan ng inyong paniniwala, ay mawawala talaga yung mga sakit mo, mawawala yung pakiramdam mo. Yun ang totoo, kaibigan, kapatid. May nagtatanong na ang amang Diyos daw ang maghukom. No, hindi. Kaibigan, kapatid, tandaan mo, ang maghuhukom ang Panginoong Hesukristo. Hindi na maghukom ang amang Diyos. Tandaan mo ito. Kaibigan, kapatid, sino ang maghukom? Ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang kapangyarihan na yan ay ibinigay sa ating amang Diyos para magawa ng Panginoong Hesukristo ang dapat gawin. Para na ang tao ay maging matuwid. Para ang tao ay mapatawad sa kanyang mga nagawang kasalanan.
Bakit mo tawagin Diyos si Maria? Mali. Mali na paniniwala. Ina ng Diyos? May Diyos ba? May ina ba ang Diyos? Wala eh. Mali yun ng mga paniniwala, kaibigan, kapatid. Ang Diyos ay walang ina. Ang Diyos ay walang ama. Tandaan mo, noong wala pa ang mundong ito, noong wala pa ang sanglibutan na ito, saan ang Diyos galing? Ano ang kanyang tahanan? Ang tahanan ng Diyos ay isang bula sa dagat. Kita mo yung bula, di ba? Walang square, no? Di ba bilog? Tulad ng bula. No! Balak niyang gawin. Magawa siya ng mundo. Tandaan mo ha. Nagbalak. Sino nagbalak? Ang amang Diyos. Gawin niya ang mundo. Dahil sa kanyang kapangyarihan ay nagawa. Ginawa niya ang mundo, tapos nagpatubo siya ng mga halaman, mga punong kahoy, mga bukid, mga kabukiran, na ginawa niya ang mga hayop dahil sa kanyang kapangyarihan. Kaibigan, kapatid, ito ang totoo. Nung tapos na nagawa sa ating amang Diyos ang mundong ito. Tandaan mo, nandyan na ang mga hayop, ang mga animals, ang mga kahoy, mga punong kahoy, ang mga bukid, ang mga bato, nandyan na. Ang mga halaman, nandyan na. Siya po ay nagbulay-bulay pagdating na ikapitong araw. Sige nga, magkwenta kayo. Ano ang unang araw? Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Tama itong mga ginagawa natin. Ang pagbulay-bulay dapat sa loob ng bahay dalanginan pagdating ng araw na ikapitong araw. Iyan naman ang mga ginagawa ng ibang mga reliyon. Ginawa ng pagsamba nila sa Katoliko. Ginawa nila ang pagsamba nila sa umaga at gabi, araw-araw, para makalikom sila ng maraming pera. Kaibigan, kapatid, tandaan mo, walang ina ang amang Diyos. Ang Diyos ay nag-iisa lamang. Ano ang sabi ng mga Catholic faith defender? Ilan ang Diyos? Isa. Pero may tatlong persona. Ano yung tatlong persona? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Bilangin mo. 1 plus 1 plus 1. Pila? Ilan? Ngayon, tanungin mo uli sila, ilan ang Diyos? Isa. Pero may tatlong persona. Mali. Hindi totoo yun. Ano po ba ang ibig sabihin ng persona? Person, tao. Persona, yung wika na yan ay Espanya. Persona. Person, English.
Bakit mo tawagin si Maria na ina ng Diyos? Ngayon, ilan ang Diyos? Sabi ng mga Katoliko, isa, pero may tatlong persona. Saan kayo mag-aaral na isa plus isa at plus isa ay isa? Sino mga mabuti o marunong sa mga mathematics? Di ba 1 plus 1 plus 1 di ba equals 3? Bakit tinawag nila na 1 plus 1 plus 1 equals 1? Bobo, di ba? Mga maling paniniwala. Kaya nga ituwid natin. Ito ang totoo. Ituwid natin. Kaibigan, kapatid, tandaan ninyo, malapit na ang araw. Noong panahon ng mga apostolis, nagsasabi sila, malapit na ang araw ng paghuhukom. Ngayon na nandito sa malayong dapit, sa halayong silangan, far east, ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Ang Holy Quadrogy religion lamang ang nag-iisang na relihiyon sa buong mundo. Ito mga tinuturo ko ay totoo. Iisa lamang ang Amang Diyos at iisa lamang ang kanyang anak na pinadala. Sino yun? Ang pinadala ng ating Amang Diyos? Ang Panginoong Hesukristo. Kung si Kristo pa ang Diyos, ipabalik-balik ko ito sa pagpapaliwanag sa inyo. Kung si Kristo pa ang Diyos, noong siya'y ipinako na sa krus, anong sabi niya? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nga, ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo po ako iniwan? Hindi siya nagsabi na Diyos si ako, bakit mo ako iniwan? Buksan niyo, kaibigan, kapatid, ang iyong puso at iyong kaisipan. Di ba yung mga tinuturo nila sa mga Katoliko, mga Protestante, mga Pilipinista, di ba kasinungalingan? Sino ang ama ng kasinungalingan? Di ba ang Satanas, yung Diablo na yan? Ang Holy Quadrogy, ang pinakahuli na sasakyan ng tao tungo sa kanyang kaligtasan. Bakit magpadaig ka sa mga hadlang? Sino ang unang gumawa ng mga paghahadlang para hindi ka makarating sa mga panahon, sa mga pagsimba, para hindi ka mapakain yung espiritu mo, hindi mapakain sa mga salita ng ating Amang Diyos? Sino? Ang Diablo. Humahanap siya ng paraan para hindi ka makarating, makaabot sa bahay-sambahan. May nagsasabi pa, may nagtatanong, walang relihiyon na makaliligtas. Opo, totoo yun. Pero may ililigtas. Sino yung ililigtas? Yung nakasakop sa Holy Quadrogy Religion Incorporated. Kasi ito ang utos. Sino ang kanyang inuutosan? Itong abang lingkod ninyo na nagtuturo ngayon. Ito ang tamang daan. Buksan mo ang iyong puso.
Buksan mo ang iyong kaisipan, kaibigan, kapatid, wala nang iba pa. Tandaan ninyo, sa panahon ni Noe, marami ng mga tao doon. Sa panahon ni Noe, alam po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ang mga ginagawa ng mga tao? Sila'y nag-iinuman, sila'y may nag-aasawa, nag-aasawa ang yung iba, may mga binili ng mga lupa, nag-iinuman sila. Ano ang sabi ni Noe? Gawa-gawa tayo ng arka, sapagkat ang arka ang siyang sasakyan ng tao para siya maligtas. Ano ang sabi ng mga tao? Naniniwala ba sila kay Noah? Hindi. Tulad din ngayon, hindi sila maniwala sa akin. Susunugin at susunugin ng Amang Diyos ang tao. At ang magawa ng tao, susunugin talaga. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, ano ang ginagawa ng tao ngayon? Lahat naggumagawa silang mga kasamaan. Nandyan ang mga pagnanakaw, mga kasinungalingan, mga kasamaan, lahat ng mga bisyo nandyan sa kanila. Akala nila marami na silang pera sa kanilang mga pagnanakaw. Bahala magpatay sila ng tao, patayin nilang pamumuhay ng tao. Alam niyo kung mga kaibigan, kapatid, ang mga taong gumagawa ng ganyan, para silang isang tabaing baboy na mag-urus-urus doon sa dagat-dagatang apoy. Nakita niyo yung baboy yung mataba? So, subukan mo lang. Kumuha ka ng karning baboy yung mataba. Tapos, di ba makita ninyo? Marami ang mga ginagawa ng tao, kaibigan, kapatid. Mga gawain ni Satanas. Ngayon, hindi pa sila maniwala, hindi pa kayo maniwala sa akin na malapit na? Bakit? Bakit dyan sa iba't ibang bansa ngayon sila nagdidigmaan? Ano ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Kapag makita ninyo ang mga palatandaan na ito, ay ako malapit na sa mga pintuan. Naku po. Ano ang mga palatandaan? Ang bawat bansa ay maghahanda sila para sa digmaan. Bansa laban sa ibang bansa. Hari sa hari. Yun. Marami silang mga membro sa iba't ibang mga sambahan. Pero kanilang mga espiritu, ang mga espiritu nila, mga espiritu sa dyablo. Akala nila tama yung mga ginagawa nila. Kaibigan, kapatid, tandaan ninyo, marami ang mga
tao na gumagawa ng iba't ibang mga relihiyon para magkaroon siya ng maraming pera. Marami. Yun lang si Juan, yung founder sa Pentecostal, si Charles Fox Parham. Sa bata pa yan, malaki ang tiyan yan. Maraming mga bulati dahil sa kanilang kahirapan. Gumawa siya ng reliyon para magkaroon siya ng pira nung siya lumaki na. Yung mga ibubugan niyang mga apoy, dahil yon siya. Nandyan sa kanya ang espiritu ng isang dragon na hinatulan ng ating Amang Diyos. Ibinagsak siya, inihulog siya dito sa ating mundo. Yung iba, mayroon mga Pentecostal na nakakita sila, na-search nila sa Google kung ano itong si Charles Fox Parham. Isang tao, nagbubuga ng apoy. Yun ang katotohanan na ang espiritu niya ay isang dragon. Tapos ang kaniyang mga ginagawang pagsamba noong una pa ay nakipag-sex siya sa mga babae na kanyang membro. At yung mga lalaki na mga tutoy man tawag sa Tagalog noon, mga binata, no? Ha? Mga binatilyo ay nakipag-sex din siya. Naku po. Mga gawa na hindi maliligtas, kasuklam-suklam na mga gawain. Kaibigan ng mga Pentecostal, huwag kayong magalit sa akin. Inihayag ko lang ang katotohanan. Marami pa mga reliyon, naggumagawa ng mga reliyon para sila magkaroon ng maraming pera. Silang lahat ay nakatagana sa dagat-dagatang apoy. Susunugin sila pagdating ng araw ng paghuhukom. Hanggang dyan lang po. At tumayo kayo. Tayo'y manalangin sa ating Amang Diyos.